Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Quiboloy at yung kanyang kultong KOJC. No? Isasama din natin dito ang video na kung saan meron pong sinabi ang Police Director ng Region 11 na si Police Brigadier General Torre, no, regarding diyan sa yung kanilang simbahan ba diyan sa Davao City, no? Ayun po ang uunahin natin at ang ating ihuhuli ay ito pong ginawang desisyon ng Court of Appeals diyan po sa ating bansa, no? Napakahalaga po nito. Talagang masinsinan na po ang pagtugis at paghahanap dito sa bulaang pastor ng KOJC, kulto, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa lahat ng katuwang natin sa live comment section ng ating video premiere at live stream. So to name a few, yung mga regular po na nakikita natin, yung mga masugid na taga-subaybay natin. Unahin natin si Ilora, si Kai, si Tita Aurora. Nandiyan po ang bayan ng Palawan, Zambales, Norte, sa Visayas at sa Mindanao, except sa probinsya po ng China na Davao City. Saludo po tayo at magbibigay pugay sa mga men and women in uniform, defending and protecting our freedom, and freedom is not free, no? Sa mga ordinaryong manggagawa, sa mga mangingisda, mga magsasaka, sa mga patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, mga OFWs, saludo po sa inyo. Sama na natin sila Ate Beth M, Ate Wana Beth, si Miyu, si Ana, si Trun, no, na mga taga Japan. Nandyan ang Friends for PBBM, yung RTC Natics, si Mamita Star Talk. No, subscribe po natin yan. Si Ate Mighty Baisa, si Malditang Lola, Mama Lou Parker, si Maritel T, Priscilla Absession, Rebecca Lagmar, Lorna Rafael, Nilda Arceo, Ninita Umali, si Lucana Cana, Carclea, Hattori, RN 2 cents. No, mukhang si RN 2 cents, Hattori lang lalaki din. No, si Suset Balistero, si Doc Pelly, at doon pa po sa iba, no, si Cheryl Santa Maria. No, nandyan na rin yan. May bago tayo, si Ador Birador. Nag-resort pace. Nagising sa kanyang deep sleep. Nag-hibernate po yan. No? Hindi ko naman po kilala yan, pero nakakasabay natin dati yan. Sa mga LS, sa mga laban ng mga alam nyo na, labang mga pangpolitika kung saan ka sa side ng istorya. Malamang, di naman sumide si Ador Birador sa mga dilaw nung eleksyon. Kasi kung nakakita ko siya doon, bibirahin ko rin siya. Di ba? O, di ba, Elora? Friend po yata ni Elora yan, no? Okay, sa mga hindi nabanggit, pasensya na po, no? Okay. So, ito po. Unahin natin itong video, no? Latest video po ito, courtesy of UNTV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa UNTV, subscribe nyo po. Napakabait po nito at sila po ay isang Christian station din po, no? So 2 minutes and something seconds na video, no? Intindihin niyo po kung paano po, no, kagago, kasalaula, kasinungaling, no? Kaya tinawag kong buol-bulaan no? Instead na gayahin yung pamumuhay ng ating Panginoong Hesus at yung mga apostoles, mga disipulo ng Panginoong Hesus, itong mga ito, lalo na itong mga ibang pastor, hindi ko po nilalahat, na ginagamit ang pangalan ng Diyos para po magkamal ng kayamanan, no? Biruin nyo, panoorin nyo to, intindihin ninyo, kumuha po kayo ng mga importanteng points dito kung gaano talaga totoong kulto at bulaan ito. Okay? Thank you po, UNTV. Hindi nyo po ako kinaka-copyright, no? Shout out po sa inyo. Nasa loob lang ng compound at bantay sarado ng mga miyembro ang puganting si Apollo Quiboloy. Ito ang paniniwala ng Philippine National Police, kaya tinututukan nila ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City.
Batay umano sa ilang tipster, nagtatago lang si Kibuloy at ang apat pa nitong co-accused sa compound kahit pa noong June 10 nang maghain ng arrest warrant ang mga pulis. Ayon kay Police Regional Office Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, may lawak na 30 ektarya ang compound at mayroon itong higit 40 istruktura sa loob. May hangar din para sa 4 na helicopter at 2 private plane na ang taxiway konektado umano sa katabing airport. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yun papunta sa Davao International Airport. Bagamat isinuko na umuno ng Apollo Air sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang lisensya para sa air assets, hindi pa rin umano maisasang tabi ang posibilidad na tumakas si Kibuloy. Lalo na't nakita umano kamakailan ang paglipad ng isang helicopter mula sa compound. Pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago nakita namin na isang helicopter lumabas lumipad eh. Although nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad at ang sinabi nila ay pinapower up lang ang helicopter. Pero lumipad ang helicopter. Inamin naman ng PNP na malaking hamon ang paghuli kay Kibuloy dahil sa kanyang mga miyembro na handang maging human shield. The challenge is how to implement this in accordance to the rules, pero at the same time with least casualty on both sides. Ayaw natin nun. Ayaw talaga natin nun. Giit rin ng PNP, hindi panggigipit ang ginagawa nilang paghihigpit dahil bahagi ito ng kanilang estratehiya para masukol si Kibuloy. Kaya apila ng PNP kay Kibuloy, sumuko na lang ng matiwasay at harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po mga kababayan, no? Grabe pala itong compound ng KOJC na to, dyan sa Davao City. 30 hectares. Ang laki niyan mga kababayan, no? Sobrang lawak. Paano nakakuha ng ganyang kalaking lupa itong si Kibuloy at ang kanyang kulto? 30 hectares? Super milyonaryo? Dahil lang sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Hindi ko po sinasabing lahat sila ha. Merong mga ministro dyan, mga pastor na talagang hindi naman ganyang kayaman. Namumuhay ng tama lamang. Pero itong si Kibuloy, talagang inari niya na siya ay appointed son of God. Sinabi ba ng Diyos sa iyo yan? Na mag-accumulate ka ng ganyang wealth sa lupa? Diba? 30 hectares. Gaano kalaki yan? Imagine niyo na lang. Yung isang football field or stadium dito sa United States, ha? Imagine na lang natin. Isang football field, yung American football, no? Yung binabato yung bola. Hindi po yung soccer. Ganyan, isang ektarya, sabihin na natin. Ganyang kalaki yan. Kasama na yung mga seats. Kasama na ang parkingan. Isang ektarya. Ang laking lupa niyan. 30 eh. Di 30 football field, kasya dyan sa kanyang compound. Tapos may 40 estruktura, may airfield. Diba? 4 na helicopter, 2 private jet, at ito pang nakakagago. Konektado yung paliparan niya sa malapit na airport sa Davao City. Kita nyo yan? Talagang sino ang nagpahintulot sa kanya niyan? Diba? Siyempre, yung kaibigan niyang Duterte. At mind nyo, baka may pera dyan si Digong. Kaya nga siyang ginawang administrator eh. Diba? Diba kayo nagtataka? Pera lang ba lahat yan ng donasyon? Ng pangangalap ng mga pera, donasyon ng mga kulto ni Kibuloy? Diba nga may mga videos dyan, nangangalap sila dito sa buong mundo na meron sila.
Tapos parang ipapadala kay Kibuloy. Siya ang Bangko Sentral ng Kojic. Tapos kayo, sasabihin nyo, nagugutom kayo? Naghihirap kayo? Eh si Kibuloy, oh, ang laki-laki ng arian nila. Diba? Bakit hindi kayo manghingi doon, mang-abuloy? Diba kay Digong? Ang laki ng pera niyan. Bilyon ang kinuha niyan sa kaban ng bayan. Pinalibutan niya ang sarili niya ng mga drug lords. O tanong lang, baka namang may drug money dyan sa kulto ninyo. Tatanong lang ha. I'm not accusing. Nagtatanong tayo. Diba? Kaya nga tanong ko baka. Baka. O. Diba? Grabe. Eto pa. Hirap na hirap ang pulis na lusubin yan. Bakit? O, ang sabi nga ni General Torre, papasukin nyo kami. Diba? Kung hindi nyo tinatago si Kibuloy dyan, papasukin nyo kami. O hindi kami magdadala ng baril namin. Mga pat-pat lang. Batuta. Eh kaso sa palagay nyo, papasukin, i-invoke nila, separation of church and government. Ha? Ganon? So, ibig sabihin, pag may kriminal na tumakbo sa inyo dyan, ikakanlong nyo na lang. Ididipay nyo na lang yung batas instead na sumunod kayo sa batas. Tulad ng ginagawa nyo, may arrest warrant si Kibuloy. So, kinakanlong ninyo. Dapat nga kayo, dapat dyan ha, manghingi na lang kayo ng kautusan sa korte, kayong pulis, na lahat nung haharang sa inyo, sakaling lusubin nyo, pasukin nyo yan, ay pwede nyong hulihin. Yung haharangin kayo, di ba? Sasaktan kayo. Ano ang sabi ni Digong dati sa mga pulis? Kung nasa isip nyo ang buhay nyo ay natitreten, nanganganib, unahan na ninyo. O di ba? Sabi yan ni Digong, unahan na ninyo kasi nanganganib buhay nyo eh. Tulad nung ginawa sa inyo, nung nilusob nyo yan, di ba, pinagpapapalo kayo. O, buti nga, pasalamat yung mga namalo, hindi kayo binaril eh. O, ngayon, si Torre, sabi niya, wala kaming dadaling baril. Eh kung may baril yung mga members, pagbabariling kayo. Di ba? Ayaw naman ni General Torre na makasakit, saka lalo na. Takot din sila sa human rights violation. Eh anong iba-violate ninyong human rights violation if you are just following the order of the court? Di ba? Makikita naman sa video yung pinalabas na video sa Senate hearing ni Kupal na Bato. Sino ang nanakit? Sino ang nag-water cannon? Sino ang agresibo? Kayong mga pulis o yung mga miyembro? Di ba? Kung ipapatupad nyo ng tama yung batas, kayong pulis, hindi kayo mas kinadalin pa nila sa korte, idemanda kayo. Basta meron kayong proof na kayo ay nagpapatupad ng tama at nang naaayon sa batas. Ano kinakatakot ninyo? O, General Torre, sabi mo, yung kasakitan, loss of lives, so be it. Basta kung tama nga, kung nasa tama kayo, alam nyong pinatutupad nyo yung batas, naaayon sa batas yung ginagawa ninyo, bakit kayo matatakot? Kung alam nyo magsaside sa inyo ang batas, kahit na ano pang demanda ang gawin ng mga kulto ni Kibuloy. Di ba? Kaya pinagtatawanan kayo ng tao eh. Pinagtatawanan kayo ng mga kulto ni Kibuloy kasi wala kayong magawa. They are defying the law, they are aiding and abetting a criminal, pero wala kayong magawa. Di ba? Bakit hindi kayo lumapit sa korte? Ano ang pwede ninyong gawin? Di ba? Eh wala eh. Takot na takot kayo. Mga bobo ba kayo? Wala kayong alam? Wala kayong mga legal counsel dyan sa PMP? Kiruin mo yun, no? Super yaman ni Kibuloy. Ang laki ng compound niya, 30 hectares, 40 ang gusali. Baka nga meron pang mga lagusan yan eh. Parang yung nakita sa Banban, Pogo, yung kay Alice Gu. May mga lagusan, may mga tunnel na pwede silang tumakas. Eh kung yung airstrip nga nila nakakonekta sa paliparan ng Davao Airport. Oh, di ba? Ang tindi ni Kibuloy, mga kababayan, powerful. No? Biruin mo, talagang anak siya ng Diyos. Hindi nga siya pinapagalitan ng Diyos eh. Oh, yung Diyos niyang ama, si Satanas. Di ba? Grabe oh. Sino yumaman? Kayong mga miyembro dyan ng kulto ni Kibuloy, sinong yumaman? Baka nagpipreach siya ng ibigay nyo ang yaman niya sa kanya. Kasi yan ang sabi ng Diyos. Hindi totoo yun. Huwag kayong magpapulag kay Kibuloy. Biruin nyo, meron pa silang reward money na 20 million para sa makakapagturo kung sino yung nagbigay ng pabuyang 10 milyon. Di ba kabastusan na yan?
Kababuyan na yan. Tapos yung sinasabi ng babae doon sa hearing ni Bato, mataas pa yung boses niya, hindi man lang mapigilan ni Bato, hindi man lang ma-strike yung, oy, wag niyong isulat yan. I-delete niyo yung pinagsasabi niyan. Kumbaga kung ano man ang mangyari, sila daw makikipaglaban, oh. Eh di makipaglaban kayo. Kung nasa batas kayo, kung tama yung alam nyo, eh wala eh. Unang-una, ang inyong leader na bulaang propeta ay isang kriminal. Ang mga nagdemanda ay dati niyong membro. Winalanghiya ang kanilang puri ni Kibuloy. No? Ini-smuggle sila. Human trafficking eh. Pero kayo bulag-bulagan. Hindi nyo, ba't ayaw nyong padala sa korte? Kasi alam nyo, guilty. Kung alam nyo hindi guilty si Kibuloy, hindi niya pinagagawa yun, hahayaan nyo siyang humarap. Kakausapin niyo siya, sasabihin nyo, hoy, pastor, humarap ka doon. Alam namin hindi ka guilty. Kung alam mong hindi ka guilty, harapin mo to. Eh kaso tinatago ninyo eh. Pinoprotektahan ninyo eh. So therefore, ibig sabihin, alam nyo, guilty. Hindi sa pinoprotektahan yung mangyaring masama sa kanya, hindi. Kasi kung may masamang mangyari kay Kibuloy sa custody na yan ng pulis, o pwede nyong idemanda ang pulis. Eh pero wag nyo namang gagawin ng sinister act. Baka sabihin nyo, ay nasa poder na ng pulis si Kibuloy. O gawa na natin ng ganito para masisi natin ang pulis, masisi natin ang gobyernong ito. Di ba? Alam namin ang mga galaw ninyo eh. Ulitin ko, kung hindi guilty si Kibuloy, ba't hindi nyo ilabas? Sabi ni General Torre, nananawagan siya sa mga miyembro, ilabas nyo na, isuko nyo na, para matigil na. Si Kibuloy lang naman ang kailangan eh. Eh hindi, naging powerful si Kibuloy. Kasi kasalanan ito ng Duterte, lalo na si Digong. Ini-enable niya si Kibuloy. No? Kaya tama lang na i-refile yung kaso malayo sa Davao City. Kasi pinamumunuan nila yan eh. Lugar ng mga kriminal ang Davao City. Lugar ng mga mapagling lang ang Davao City. Di ba? Tama, mali. Yung mga kriminal dyan tumatakbo sa Davao Airport. Oh, bakit sa Davao? Di ba? Kasi Duterte eh. Okay lang yan. Nagwa-whitewash nga tayo ng mga krimen eh. Hawak namin ng mga pulis. Nasa payola namin ng mga pulis. Dami naming kwarta. Dami naming pondo. Di ba? Pero mo, ikaw nga magbigay ng 20 million reward. Saan mo kukunin yan? Saan mo kukunin? Sa mga donasyon. O so therefore, kung sino man yung magdo-donate doon, dyan sa kulto ni Kibuloy, kayo ay dapat ding kasuhan ng aiding and abetting. Lahat ng magbibigay ng tulong pinansyal dyan kay Kibuloy o anuman, dapat kasuhan, hulihin. Kasi you are enabling a criminal to go free, to laugh at the authorities, to mock the authorities. Mga gago eh, di ba? O ano lang ang sabi dito sa Manila Bulletin Report to? PMP knows where Kibuloy is. O di ba napanood natin? Alam nila kasi may mga meron silang mga insider report. Nandun lang eh. Kasi kung wala si Kibuloy dyan, hindi bantay sarado yan. At hahayaan na nila na papasukin ng mga pulis. Di ba? Eh kaso nandun yan. Sa laki ng compound niya, 30 hectares with 40 structures. Ang laki-laki ng simbahan nila dyan. Kultong-kulto. Daig pa yung mga kulto na talagang yumaman. Dahil na uto. Dahil yung mga nagpa-panhandling. Alam nyo yung panhandling? Yung mga ginagawa nilang yung, kunwari, for charity. Mamaya malalaman nyo. Meron tayong article dyan. Yung nanghihingi, pwede po ba kayong mag-donate, yung kakalembangin, dyan sa mga tren, sa mga bus station, sa mall, di ba? Yung mga nanghihingi, mga tauhan nila yan, pakalat nila, sasabihin lang, ay ganitong charity po. May mga video dyan eh, alam ko napanood nyo na eh. Kinakastigo nga sila, pero ang punta sa KOJC, kay Kibuloy, biruin mo yon. Nanghihingi kayo ng donasyon, pero nagsisinungaling kayo. Anong klaseng Kristiyano kayo? Di ba? Tapos, pinoprotektahan nyo yung may warrant of arrest. Dinidipay ang kautusan ng korte. Ano kayo? Totoong Kristiyano kayo? Hindi. Hindi yan ang utos ng banal na kasulatan. Mga manloloko lang kayo. Di ba? Niloloko lang kayo ni Kibuloy at ni Duterte. No?
bait-baitan si Duterte, pero anong ginawa? Di ba? Advisor niya, drug lords, nagplunder, kinasuhan nga ni Trillanes ng bilyon-bilyon di ba? Mga magnanakaw. Sabi ng Manila Bulletin, PNP knows where Quiboloy is. Pero ang problema, bakit hindi ma-serve yung arrest warrant? Kasi nga, ito lang ang sabi. I think nabanggit din to ni General Torre. The challenge is how to implement this in accordance with the rules, but at the same time with less casualty on both sides. We don't want it to happen. Yan ang sabi ni Torre. Ang tanong nga, alam mo naman, with accordance with the rules. Magsama kayo ng CHR. Kung lulusubin nyo, yung ni Quiboloy, magsama kayo ng lawyer, magsama kayo ng CHR para malaman nila kung sino yung nagsasabi, mag-document kayo kung sino yung unang aatake, kung sino yung unang mananakit. Di ba? Yung unang mananakit, siya ang may sala ng physical injuries, ng human rights violation. Di ba? Tama, mali. Ganon. General Torre, manghingi ka ng kautusan sa korte that they allowing you to lusob-lusob yung compound. But, manawagan ka sa CSR, pwede ba kayong sumama sa amin? Manawagan ka ng lawyer, PNP lawyers, para i-document. Manguha ka ng mga videographer. Lulusubin nyo. Ngayon, kung sasaktan kayo, sinong maunang mananakit, kayo ang guilty. Pero dapat ang police full restraint. Full restraint kayo. Hanggat hindi kayo sinasaktan, don't do anything, search lang kayo. Di ba? Kayo OJC, kayong mga kulto, ba't hindi nyo mapagawa yan sa police? Hindi nyo ma-require yan para maprotektahan ang inyong human rights? Hindi. Alam na alam that you are aiding and abetting, tinutulungan nyo ang isang wanted criminal. Wanted na natin kasi yun ang nakalagay sa poster Di ba? Sabi nga nila, a plight is a sign of guilt. Tumatakas, ayaw magpakita. Kaya kayong mga abogado ni Quiboloy na hindi siya nagtatago, gago! Huwag nyo kaming utuin. Wala sa saligang batas yan. Walang batas na pag yung tao ay wanted, hinahanap, hindi naman po nagtatago. Pinoprotektahan niya lang yung karapatan niya. Anong karapatan niya? Wanted nga siya Bakit hindi nyo siya isuko? Ito namang gunggong ninyong bulaang propeta, ayaw niyang sumunod sa batas. Takot na takot pala. Takot na takot siyang maoblo kasi alam niyang hindi siya makakalabas. Nobel yung isa niyang kaso qualified human trafficking. Nakakahiya po mga kababayan, pinagtatawanan ng mga pulis. Ang kakapal pa ng muka nung mga pumunta doon sa Senate hearing, lalo na yung babae, ang kapal ng muka, Wala naman si Bato, hindi niya man lang mapagalitan. Tuwang-tuwa pa yata yung 3 gagong senador doon na inaapi na yung pulis, lalo na si General Marbil, hindi man lang nila walang galang. Biruin nyo kung gaano sila kawalang respeto, kawalang hiya, dinidefine nila ang batas. Ano sila? They are above the law. Di ba? Tapos dinedepensahan ng mga vloggers ninyo, ng SMNI? Anong klaseng tao kayo? Lawless? Ganyan na lang ba palagi? Pag malaking tao, prominente, politiko, may kapit sa politiko, hindi nyo mahuli. Sasabihin nyo kasi ganito yung sabi ng batas. Full implemented pala ang batas pagdating sa mga matataas na tao, sa mga kapangyarihang tao. Pero pag ordinaryong tao, oblo ka agad. Oblo ka agad. Maski na wala pa nga arrest warrant o search warrant, oblo ka agad. Di ba? Injustice yan sa ating bansa. Dapat yan sa DOJ, maglabas na kayo ng kautusan sa DILG. Kunin na ninyo. Alam nyo na pala nandyan sa loob Ba't hindi nyo nakunin? Kaysa magkaroon pa siya ng pagkakataon para tumakas. Di ba nagda-dry run na nga sila? Nagda-dry run na ng helicopter o nasita lang. Pero dry run yun. Anong gagawin ninyo pag nakalipad yung helicopter? Hahabulin ninyo? Di ba? Paano? Pag nakalipad na in the middle of the night, tatanga-tanga kayo, nakatulog kayo. May mga kasangkot na mga immigration officials, may mga airport officials na kasangkot yan. Nasa payola yan. Di ba? Davao City yan They know how to manipulate. They know how to plant evidence. Nakita nyo, di ba, yung paliparan niya na konektado sa airport ng Davao City?
O, paano? Pag nakalingat kayo, o di kayo nabayaran yung mga bantay ninyo, ano na nangyari? Wala din. Kaya katawa-tawa talaga kayong PNP dahil kayo ang batas. Di ba sabi nga ni Sara Duterte, batas ka lang kay Marbil. O, bakit hindi nyo ma-implement yung batas? So be it kung merong may masaktan, pero ang mahalaga, you are doing your work in accordance with the law. Kaya nga ang sabi ko, manghingi kayo ng order may order na kayo sa korte eh. Ayaw nyo lang i-implement kasi duwag na duwag kayo. Dahil natatakot kayo kung ano ang sasabihin ng mga lawyers. Eh kung alam nyo namang nasa tama ang gagawin ninyo, ba't kayo natatakot? Di ba? Natatakot kayo sa casualty? So be it, kung sila ang unang sabi nga 'di ba ni Duterte dati, ulit-ulitin ko. Kung alam nyong natitreat na ang buhay ninyo, unahan na ninyo. Sabi ni Digong 'yan. Tapos si Digong sisigaw ng CHR. O 'di ba? Ng human rights violation daw. Gago ka pala, ikaw nagsabi nun dati. O. 'Di ba anong ginagawa mo, General Torre, DILG, DOJ? Bakit hindi nyo mautusan? Meron na kayong court order na warrant arrest. Kung sinaktan kayo, hindi anong gagawin ninyo? Hulihin ninyo. Dala kayo ng maraming posas. Sinaktan po ako. Yan ang video. Oh. Kaya nga sabi ko, magdala kayo ng CHR, magdala kayo ng lawyer, magdala kayo ng videographer para may ebidensya. O di ba? Eh di, papayag naman siguro yan may pag nagdala kayo ng ganyan eh. O, ilang CHR ang dalin ninyo sa lawak niyan? Eh hindi, you are giving more time for Quiboloy to escape. Kaya sa ganyan, laping stuck kayo, pinagtatawanan kayo dahil mga inutil kayong mga pulis. Sa sobrang takot nyong ma-violate nyo ang human rights ng mga aiders and mga nag-i-aid kay Quiboloy, katawa-tawa kayo. Wala pala kayong silbi. Tinawag pa kayo ni Sara Duterte batas lang kayo. Batas pala na hindi nyo kayang ipa-implement. Anong tawag sa inyo? Mga pulpol na pulis. PNP. Pulpol na pulis. O pasensya naman kayo. No? Kami nasa panig nyo kami eh. Lusubin ninyo. May court order na kayo. Nasa panig nyo ang taong bayan, majority. O bakit iilan lang ba yan? Ina naman. Takot na takot kayong makorte dahil pinagbantaan kayo ng babae doon sa hearing ni Quiboloy. Sino ba siya? Di ba? Sino siya? Para kayo ay umurong ang mga bayag ninyo. Matawag kayong mga pulpul na pulis. Di ba, Marbil? Kinawawa ka doon, wala ka man lang nasabi. Biruin nyo, oh. Yan, oh, yung taong yan. Napaka-powerful. Diyos mio. Wala man lang kayong magawa. God. Oh, ngayon, mga kababayan, punta naman tayo dito. Kay Quiboloy pa rin to. Itong gago na itong putang ina nito. No? Walang bayag, takot na takot. Manghahada ka ng babae, mga minors pa. Habang ginagawa mo yung krimen mo, tuwang-tuwa ka. Sabi mo, hindi kayo makapunta ng langit, kundi kayo daraan sa akin. Ayun yung kalangitan na dadaanan natin. No? Wawalang hayain tayo, ang puri natin ni Quiboloy. Baka pati lalaki niyan, hinada niya, pinalmolid niya eh. Di ba? Gago eh. Ngayon, takot na takot ka? Akala ko ba appointed son of God ka? Invisible ka? Hindi pala. Ang ina, oh, dyan na lang eh. Dyan na lang sinaasal niya. Hindi siya totoong appointed son of God. Inappoint niya lang yung sarili niya para magkamal siya ng kayamanan. Makapang-uto siya. Oh, yun namang mga taga Davao City, utong-uto sa kanya. Yung mga kulto niya, utong-uto sa kanya. Hinayupak. Yung mga nagpapanhandling, nangongolekta ng pera sa iba't ibang panig ng mundo, ayun, ginagamit niya, tuwang-tuwa siya. Biro nyo, ang daming helicopter, meron pa siyang private jet plane. Saan niya nakuha yan? Ano, negosyo niya? Dapat nga yan, tingnan lahat yan eh. Money laundering, no? Pati yung kung saan nanggagaling ang pondo, anong negosyo niya, yung mga stocks, kung saan siya nakalagay. Diba? Pandarambong. Ginamit ang reliyon para makapagkamal ng maraming pera at makapang-uto, makapang-bulag. O yan, tingnan nyo, ang daming bulag. Si Quiboloy lang at yung mga trusted minions niya ang yumaman. Ay paano yung mga nabulag nila? O, ayun, naghihirap, nagugutom, tapos sisisihin ng gobyerno? Gago pala kayo eh.
Kasalanan nyo yan. Bakit kayo naghirap? Bakit kayo nagugutom? Kasi ibinigay ninyo ang dapat para sa inyo kay Kibuloy. Mga gunggong kayo Di ba? Sabagay, malakas ang puwersa ng demonyo. Di ba? Ito po. Di ba? Ito, example nun. Di ba nung yung nag-fasting si Jesus Christ? Yung last day niya, gutom na siya. Siyempre, pag gutom ka na, kailangan mo kumain, mag-hallucinate ka na. Pinuntahan siya ni Satanas. Sabi niya, I will give you all the riches of this world. Lahat ng nakikita mo, basta you bow down to me. Ganon yung ginawa ninyo. You chose the devil instead of choosing the true God. Ganyan kayong mga kulto ni Kibuloy. Bakit? Nakita nyo bang nag-ascend siya sa heaven? Nakita nyo habang nagsasalita siya, umakyat siya sa langit? Nakita nyo bang may bumaba na Holy Spirit form as a dove sa ulo niya? Wala! Sasabi niyang ilang beses na akong naglabas-masok sa langit. Baka yun yung mga pinapalmolib niya, yung mga hinaharas niya. Yun ang langit niya. Di ba? Naniwala naman kayo? Hindi ganun ang description ng langit ni Jesus Christ. Di ba? Oo, may mansion. Yung sabi niya, in my Father's house there are so many mansions. I will go up there and prepare one for you. Pero si Kibuloy, dinescribe niya? Hindi nga dinescribe ni Jesus Christ Di ba? Pero si Kibuloy, diamond daw yung kanyang doorknob. Niwala naman kayo, mga gunggong. Ibig sabihin, addict din kayo sa kayamanan. Nakaninig lang kayo ng diamond, naniwala na kayo. Ngayon, punta tayo dito. Ito ang malaking dagok sa kanya. Ang tanong, ito ba'y yung bang tawag yan, yung matitigil, no? Mamumulubi ba sila? Ganyan? Mawawalan ba sila ng pera? Ito, tingnan ninyo. CA, o yung Court of Appeals, issues freeze order versus Kibuloy SMNI. So, ibig sabihin, yung Court of Appeals sa ating bansa, pinris po yung mga assets ni Kibuloy at ng SMNI. No? Sa ating bansa yan. Mamaya, may papakita akong article din sa inyo. The Court of Appeals has issued a freeze order against the bank accounts and properties of Kojic, yung kulto ni Kibuloy. In a 48-page resolution, the appellate court issued a freeze order against the pastor's 10 bank accounts, 7 real properties, 5 motor vehicles, and 1 aircraft. Bakit 1 aircraft lang? Ang dami ngang aircraft doon sa kanilang compound. Bakit 5 motor vehicles lang? 7 real properties, and sabi niya 11 Di ba? Kasama ba dyan yung opisina nila sa Makati? Di ba? The order also included the bank accounts of Kojic and the Swara Sugmidyak. Patay ang SMNI. Wala na. Paano na to? SMNI is the media arm of Kojic, yung kulto. The court said it found reasonable ground to believe that the bank accounts of Kibuloy are linked to unlawful activities and predicate crimes such as qualified human trafficking, sexual and child abuse, sex trafficking of children, fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling, and money laundering, among others. The same ito sa kaso niya dito sa Amerika na na-move na naman ang kanilang hearing, supposed to be November 5th, na-move na naman ng April. Alam niyo kung anong dahilan? Kasi daw po, yung mga abogado nila, hindi mamimit yung November 5th kasi mga busy. Putang ina naman talaga. Tapos sasabihin nila, ang korte daw ng Amerika ang nag-move ng hearing. Di ba, mga sinungaling? The CA said the freeze order will be effective immediately and will last for a period of 20 days lang. For 20 days lang? Wala yan. Kayang-kaya nilang mabuhay yan. For 20 days lang pala yung freezing ng assets malay nyo, doon nga sa compound nila ng Kojic na 30 hectares, baka may sariling bangko yan. Alam nyo yung napanood nyo yung John Wick? Yung isa sa mga John Wick? Sa loob ng simbahan, may secret doon sa underground? Bangko ng mafia? Di ba? Ano ang bangko ng mafia? Kasi lahat na ng illegal activities, sa loob pa ng simbahan, yung bangko nila. Isipin nyo, in real life, may ganyan si Kibuloy.
Tangina, baka yung pera ng mga drug lords nandyan. Yung perang ninakaw ni Digong nandyan. Kaya nga si Digong ang ginawang di ba? Yung, ang tawag dun? RN 2 cents. Siya yung mamamahala just in case. Pera naman ni Digong yun Di ba? 20 days. Buhay na buhay yan. Tatawanan lang nilang judge na naglabas ng ganyang order. 20 days lang, wala. After 20 days, balik kami. Wala. Buhay ulit kami. Kasi, patuloy na nangangalap ng abuloy. Ang gagawin lang ng mga yan, para yung ginagawa sa ibang simbahan na second plate. Second round of collection. Para dito sa donasyon. Ganun lang yan. Di ba? Dapat indefinitely hanggang sa maubusan sila ng pondo. Ganun lang yan Di ba? Ay, grabe Wala. 20 days lang, kayang-kaya nila yan. Walang silbi ang 20 days. They have a lot of money. I'm telling you, they have a lot of blind supporters that will support them. Walang kwenta. Di ba? Nakakahiya po mga kababayan. 20 days lang? Paldo yung mga yan Di ba, billion nga yung kinuha ni Digong After 20 days, wala na. Unfreeze na ulit. Di ba? Yun ang order. For 20 days lang, binasa ko sa inyo. Makaka-touch ba yan ng yung, paano na poponduhan yung 20 million na reward? Paldo yan! Magkano lang ba ang 10% ng 1 billion? 51 billion saka 42 billion Di ba? Di ba? Isipin ninyo. Wala yun. Paano na yung sahod ng mga taga-SMNI? Wala, bayad pa din yan. Billion nga. Billion. Baka dolyar pa yan. Ang gagawin lang nila, uutusan nila yung mga administrator ng kulto nila sa iba't ibang bansa, sasabihin, double time. Mangolekta kayo, mag-panhandling kayo, manghingi kayo twice a day kasi kailangan natin. Di ba ganun lang yan? Dahil sa lawak ng network ni Kibuloy, maraming bulag talaga. Kaya yung sinasabi ninyo, paano na popondohan yung bayad ng mga SMNI, yung mga samahan ng mga nanlulokong inchik. Samahan ng mga nagoyong inchik. Nagoyo ng inchik pala, sorry. Yung mga burateros dyan, na wala namang laman ng utak, puro kuda lang. Yung mga haliparot na nandyan, mga fake news maker, bayad yan. Paano yan Manood kayo yung si John Wick, patingnan ninyo. Yung mga mafia movies, panoorin ninyo. Nasaan ang bangko nila? Nasa loob ng simbahan. Paldo yan, dami gold coins niyan. Daming diamond nga. Sabi nga ni Kibuloy, yung mansion niya sa langit, diamond, baka pinababa niya yun. Isang diamond lang, anong carats niyan? Di ba? Hindi maubusan ng pera yan. Tatawanan lang nila kayo. 20 days? Come on. It's just a relief. Tapos na, ang maganda dyan sa CA, bago mag 20 days matapos, i-review, indefinite. Maganda, indefinite. Bakit? Tulad nito, sa US, tingnan ninyo, nung ulat ng December 11, 2022 sa Inquirer, US Treasury freezes Kibuloy's asset. Yan, pati dito. Inano nila, pinris nila. Galit na galit nga yung mga lawyer niya. Ewan ko kung na-activate na ito, di ba? Buti pa dito, Ngayon, dapat ganyan din ang gawin ng CA. Indefinitely, para maubusan. Di ba? Para at least talagang, ang diyan, seryoso kayo. Hindi yung, wala, 20 days lang. Hindi sa inaano ko ang korte. Pero, 20 days, sir? Judge, 20 days lang? Dapat indefinite. Di ba? Eto. Nung nalaman ni Hontiveros, ano sabi niya? Tuwang-tuwa po si Hontiveros sa balita ng Politico. Yung last 3 article natin, Politico. Deserve, sabi niya. Hontiveros hopes freezing of assets prevents Kibuloy escape. Ayan po yung take ni Senator Risa Hontiveros. Ito ang sabi niya. Deserve. Dapat lang yan sa mga tulad ni Kibuloy na sukdulan ang kasakiman.
Hopefully, this freezes Quiboloy's ability to escape. Hopefully also, our local entities can work with their foreign counterparts to stanch the flow of money to offshore accounts. Oh, di ba? Ayan po ang sabi niya. Anyway, I don't wanna burst your bubble, Senator Hontiveros. Sabi doon, 20 days 20 days lang po Oh. Ang gagawin ng mga yan, ilabas ang cash, butasin ng dingding. Di ba? Doon sa moving Narcos. Meron pa nga yung bagong movie ngayon na sino bang bida doon? Si Liam Hemsworth na sa Netflix. Yung isang bahay ng Narcos. Sabi nila, wala namang pera dito Nasaan yung pera? Tapos yung isa naamoy niya, teka muna, bagong pintura tong dingding, sabi niya. Nung binutas nila yung dingding, nandoon yung pera, lahat ng dingding. Yung buong dingding ng bahay. Punong-puno ng pera. Cash! Cold cash! O baka ganyan din dyan sa isang building ni Kibuloy. Baka nga yung isang building, yung kanilang treasury. Tapos meron pang taguan doon sa simbahan nila mismo. Ganong kayaman Biri mo, easy money, 20 million. 2 private jet, ilang helicopter. Diba? And how did he amass that wealth? Dahil nga sa kagaguhan ng mga kulto niya. Naniwala sa kanya. Ano pa ang sabi ni Rimulya? Rimulya hails asset freeze on Quiboloy. Putative mocking the justice system. Correct. Tanga kayo Hinahayaan yung mamak kayo, mainsulto kayo, na Kojik. Diba? Hinahayaan ninyo. Alam nyo naman ang batas. Bakit hindi nyo pa implement yung batas sa mga kapulisan? Bakit takot na takot kayo? Dahil ba mas magaling ang mga lawyer ng Kojik kaysa sa inyo? Kung magaling pala sila sa inyo, sila na lang gawing justice secretary. Hindi ikaw, Diba? Diyos mio. Nakakagigil mga kababayan Tuwan-tuwa kayo. Pero temporary lang 20 days lang Buti sana kung indefinite suspension talagang mauubusan yan. Magsasawa ang taong bigay ng bigay dyan. Ngayon, may isa pa dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung pagpapanhandling nila. Yung paghihingi ng pera nila sa mga mall, sa mga kung saan man. Nakikita nyo yan. Okay? Anong sabi dito? Paawa effect. Donating to these orgs, your money is going to Quiboloy. Correct. They are using a lot of organizations. Yung mga charitable organizations, pero yung pala naka-tie up sa Kojik. Di ba? Ito po sabi, Kingdom of yung Kojik, ayaw kong basahin kasi it's a blasphemy to say to use the name of the Lord. The church established by fugitive religious leader Quiboloy used the names of organizations which are seemingly unrelated to the church to solicit money from individuals and companies. Kojik's modus was detailed in the criminal complaint filed by a former church member against Quiboloy and 5 of its loyal followers in Davao City. The document was quoted extensively by the Court of Appeals in its order to freeze the assets of Quiboloy, Kojik, and the persons and guns affiliated with them. Tama. Napanood ko to Yung isang membro, talagang detailed niya. Yun nga, nagpapanhandling sila, nakalagay doon sa bucket o ganitong organization, pero may nakalagay KOJC. Ibig sabihin, affiliated sila sa KOJC, gawa-gawang mga organization lang, pero walang mga hindi nakarehistro sa mga government agencies. The former KOJC member claimed that she and other full-time church workers were forced to sell anything for fundraising under the threat of being beaten up by any object and lectured with Bible verses should they refuse. Tingnan nyo, ginagamit pa talaga ang Biblia. Nakakagigil Ginagamit ang salita ng Diyos sa maling pamamaraan. Quiboloy's underlings allegedly ordered the complainant and other church workers to deny their true affiliation with Kojik when soliciting money. Correct, pandaraya po. The complainant said she and other church workers used the names of the following to seek donations. Ito po, Children's Joy Foundation Incorporated, Alay sa May Kapansanan Association, Pagdamay sa Dukha Association, Life Giver Association, Life Shivers Association, Handog ng Pagmamahal Association, and the Sum of David Orchestra. Tingnan ninyo,
So lahat ito, ang tanong, may mga registration ba yan? Sa SEC o whatever, ni-recognize sila ng agency sa mga iba't ibang mga lugar. Di ba? Nakuha nyo? O, tulad nitong mga foundation na ito, kailangan nakaregister dyan sa SEC para at least legit na legit. Ano ngayon ang pangdidepensa dyan ng kampo ni Kibuloy? Mga disgruntled members namin yan. All their earnings from the fundraising activities were remitted to COGIC through their respective coordinators. O, tignan ninyo. Tama po. Sinong magkikwento kung hindi nila naranasan? 'Di ba? Paano nakaamas ng ganyang yaman si Kibuloy? Ano negosyo niya? 'Di ba? Baka din lumaki din siya sa farm. 'Di ba mga kababayan? So dapat mahinto na 'yan, lahat ng mga kulto. Bakit yung isang leader ng kulto diyan sa Mindanao pinatawag kaagad sa Senado, pumunta? O, anong ginawa ninyo? Bato, papicture pa nga kayo eh. Go. Robin, nagpa-picture pa kayo doon sa doon sa mama. O, sabi nyong miyembro ng kulto, ano ginawa ninyo? Bakit itong si Kibuloy, hindi nyo magalaw? Kasi, baka naman, nakinabang kayo. May pakinabang kayo, di ba? O. Kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Nakakatawa na po ang pulis natin. Dahil takot na takot silang i-implement ang batas. Sabi ni General Torre, ayaw niyang magkaroon ng, alam mo na, casualty on both sides. If that is so, then you are a laughing stock. Katawa-tawa kayo. Nasa inyo ang batas. Alam nyo ang batas. Ipinag-utos ng korte na kunin nyo siya. Ba't hindi nyo magawa? Gumawa kayo ng paraan para maprotektahan ninyo ang inyong karapatan din, ang inyong mga gagawin action laban sa magiging balik ng COGIC. Di ba, dinimanda na nga kayo eh. O, tatakot pa ba kayo? Kung alam nyong tama naman ang gagawin ninyo? Pinagtatawanan lang kayo ni Kibuloy at ng mga lawyers niya. Pati si Duterte pinagtatawanan kayo kasi alam nila, hindi nyo kayang gawin. Hindi nyo kaming kayang galawin. They are the untouchables. Yan ang totoong real life untouchables. Totoong mafia. Di ba? Totoong mga godfathers. Di ba? Real life mafia. Yung napapanood natin sa movie, sa TV. Yan ang patotoo. Na ginamit ang Diyos para sa kasamaan. Di ba ganun din yung iba napapanood natin sa mga TV movies, yung mga mafia? Padasal-dasal pa sila sa simbahan. Di ba? Yung mga Italian mob. Mga banal-banalan. Yung pala mga banal na aso. Santong kabayo. Hindi nyo ba nakikita yan? Kayong mga miyembro. Kayo naman kapulisan. Nasaan ang yagballs ninyo? Tulad na sinasabi ko. Sabi mo, madali namang sabihan Tokis eh. Kung talagang gusto, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba sinasabi nyo yan? Tulad na sinasabi ko, kung talagang gusto nyo nang makuha si Kibuloy, matigil na tong mga pangbabalahura nila sa inyo, dahil nakakahiya na kayo, kumuha kayo ng court order na maprotektahan ng sarili nyo. Magyaya kayo ng mga nasa CHR. Kasi yan ang balik sa inyo eh. Human rights violation eh. Di ba? Tapos mangalap kayo, magsama kayo ng mga vloggers. No? O di kaya, mga tauhan nyo, magbibidyo. Hindi. Takot na takot kayo. Di ba, General Torre? Hanggang daldal na rin lang naman eh. Di ba? Kung gano'n ang kaisipan ninyo, wag na kayong wag na kayong magpulis. Give up na lang. Hayaan na lang nating mamayagpag si Kibuloy at Digong. Wala na yung mga accountability, the pattern of immunity. Yun na lang palagi sa bansa natin, kaya hindi tayo uunlad eh. Kasi ang masasamang tao pa ang may karapatan. Ang masasamang tao pa ang alam na alam ang batas para makalusot. Di ba? Pero kayong mga nasa batas, kayong nag-i-implement ng batas, para kayong mga maamong tupa, mga wala kayong tapang, ba't pa kayo nagpulis? Di ba? Wala. Pasensya naman kasi puro lang tayo daldal, General Torre eh. Puro ka rin pa presko para kang si DILG Sec saka si Remulla O tulad niyan, sumausaw si Remulla, wala naman yan.
20 days lang, paldo-paldo yung mga yan. Bilyon-bilyon ang pera ng mga yan. Di ba, mga kababayan? Isipin ninyo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.